Meron kami ditong puso ng saging. Mga ilang araw ko na nga itong nakikita sa kusina pero hindi ginagalaw. Kaya naisipan kong gumawa ng burger patty. May kinainan kami ng restaurant na yung siniserve nila na burger ay non-meat. At puso ng saging daw ang gamit nila sa burger patty. Bagay ito sa mga nagda-diet dyan. Kaya tara, samahan niyo akong gumawa. Binalatan ko na muna yung puso ng saging. Tinanggal ko yung balat na dark na yung kulay. Medyo dry na rin kasi. Okay na siguro to. Kaya hinati ko na sa apat at tinanggal ko yung matigas na part sa gitna. Papakuluan ko lang to hanggang sa lumambot. Mga 15 minutes pakuluan, goods na siguro yan. Basta hanggang sa lumambot na. Naghiwa na rin ako ng sibuyas at bawang. Yung pinong-pino ang pagkahiwa. May mini pull chopper pala ako. Kaso nakalimutan kong gamitin. Ngayon ko lang naalala habang nag-voice over ako na meron pala ako nun. My brain is not braining sometimes. Ayan, nagpakahirap tuloy ako mag-chop ng pinong-pino. Wala na pala kaming stock ng itlog dito sa bahay, kaya lumabas na ako para kumuha ng mga itlog sa mga manok namin. Onti na lang yung mga manok namin na nangingitlog, kaya medyo onti na rin yung supply namin ng itlog. At dito nga ay inihanda ko na rin yung 2 itlog. At habang nag-aantay na lumambot yung puso mo, puso ng saging, kinuha ko na nga muna yung mga sinampay. At habang nakunguha ng sinampay, bigla akong may nakitang hinog na bayabas. Multitasker talaga ako guys, o wala lang sa focus. At nag-enjoy na nga ako sa pangunguha ng bayabas at nakalimutan ko na yung niluluto ko. Char! Halos mawala na nga ng tubig yung pinapakuluan ko. Dahil sa bayabas, muntik nang masunog yung niluluto ko. Nasisi pa yung bayabas. Sinap ko ng pinong-pino yung puso ng saging. At pagkatapos ay pinigaan ko na nga ito gamit ang tela. Kailangan pigaan para matanggal ang tubig na na-absorb sa pagpapakulo kanina. Mukhang umonti na nga nung napigaan ko. Ilang pati kaya yung magagawa nito. Hinalo ko na lahat ng sangkap. Ang sibuyas, bawang, flour, itlog, paminta at asin. Nilagyan ko na rin ng garlic powder pampadagdag sa lasa. Optional lang naman yung garlic powder since meron na rin naman tayong nilagay na bawang. At syempre, halo-halo lang para magsama-sama lahat ng sangkap. Pagkatapos mahalo ng maayos, ay nilagay ko na sa burger patty mold. Kung wala naman kayong pang molde, i-flat yun na lang ng mano-mano. Medyo nahirapan nga ako dito nung tatanggalin ko na sa molde kasi madikit siya. Siguro hindi ko pa napigaan ng maayos yung puso ng saging kaya medyo matubig siya. O kulang lang siguro ng flour. Kaya inulit ko at dinagdagan ng flour para hindi siya ganun ka-watery. At ito na nga, mukhang okay naman yung texture niya after malagyan ko ng flour. Mukhang nagsasucess na ako, step by step. Step by step pala. Bago ka sumakses. So fast forward guys, ito na nga yung nagawa kong patty. Mga 5 lahat yung nagawa ko. Pero medyo watery pa rin siya. Kaya hindi ko sure kung sumakses pa ako sa part na to. At prinito ko na nga yung burger patty. Medyo nahirapan na ako sa paglalagay ng mga patty. Luto na ang ukoy guys. Ay, burger patty pala. Ininit ko na rin yung burger bread. Same pa pinagprituhan ko ng patty. So ito na nga, gagawa na tayo ng burger. Ilagyan ko ng mayonnaise, mustard, kamatis, pipino at lettuce. Mas madaming gulay, mas masarap. At syempre hindi makakalimutan ng ketchup. Feeling ko hindi kompleto yung burger pag walang ketchup. Eto na nga at excited na akong kumain. Kung umabot kayo hanggang dito sa panonood, maraming salamat po.